Kamusta mga ate, kuya, beshi? Si Chari po ito mula sa The Sun, Moon, Stars, PH Tarot. Ipapaalam ko lang po na ito po ay isang general read o pangkahalatang pagbabasa at maaring hindi lahat ay magtugma sa inyong sitwasyon. I-check din nyo ang inyong Moon, Rising at Venus sign. Baka doon mas tumugma ang read para sa inyo. At kung ang mensahe ay tama sa inyo, paki-like lang po at mag-subscribe kung hindi pa ninyo ito ginagawa. Okay, mag-umpisa na po tayo. Hello po mga ate, kuya, beshis. Kamusta na po kayo? Andito ulit ako si Chari para gumawa ng another reading. And this is for the sign of Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus. And of course, welcome po yung mga cross-watchers ni Leo at yung mga bago po nating mga viewers. Tingnan po natin ngayon kung ano yung palatandaan ng kinabukasan para sa iyo at sa person. Sunglasses. Okay, so sabi dito, yung sunglasses, di ba yung sinusuot natin na yung tawag natin shades or mas darker yung kulay ng kanyang salamin kasi pang pang tulong sa ating mga mata para hindi tayo nasisilaw sa init ng araw, di ba? So ito yung ang sinasabi dito ay meron kang tinitignan, no? You're watching or you're looking for something. Meron kang parang hinahanap-hanap. Or sabihin na natin na meron kang gustong mag-focus sa isang bagay, no? Or meron kang parang tinitignan, no? Ng isang bagay na talagang gusto mong alamin kung ano pa. So this is really telling me or saying to you na you want to look into mas malalim pa yung alamin sa isang bagay. Pagdating sa relationship, gusto mo pang mas tignan, no, ng mas malalim kung ano yung tatakbuhin ng relationship mo. So tignan natin sa tarot kung ano yung message para dito. Flip siya. The Ten of Wands. The Ace of Swords. The Queen of Wands. Justice. And the Seven of Cups. Bottom niya is the Star. Okay, Leo. So, yung tinitignan natin, no, dito sa cards, yung first mo is the Ten of Wands. Ito ang nagsasabi sa akin na may dinadala ka ngayon na mabigat sa iyong kalooban. Something that is not easy for you. Hindi madali, no? Mabigat nga eh. O nagdadagdag ng worry o pag-iisip o sabihin natin bigat sa damdamin. Okay, so clarify natin yan. Kung ano man yun, gusto mong sabihin yung katotohanan. You wanted to open up the truth. You wanted to tell o communicate the truth. No? Kung ano man yung katotohanan na yun. With the Queen of Wands, no? If you are basically this one, no, Leo, na to be really in your element, kung gaba, parang you want things to be clear, at saka yung talagang masasabi natin na ipinapakita mo kung sino ka talaga. No, you're just being honest with yourself and to the person, being truthful, okay?
Because ang aim mo, ang gusto mo mangyari is magkaroon ng hustisya, justice. Kung ano man itong nagbibigay sa iyo ng hirap sa damdamin. Hirap sa damdamin. Kasi sa ngayon, alam mo marami kang choices. Alam mo meron kang pwedeng pagpilian. Pero hindi ka pa kung ba parang hindi ka pa gumagawa ng pagpili. Okay? Ito yung enerhiya lang na alam mo you're being presented. No? Kung ba pinapakita sa iyo na marami kang choices. You can do this, you can do that. Diba? Pero ang tanong mo is, ano ang gagawin ko? What? I'm confused, no? Kasi pag marami kang nakikita, marami kang pagpipilian, mas lalong magulo. Diba? Nagdadagdag ng kaguluhan sa iyong pag-iisip. Kasi you have to study each and every option, diba? Pag-aaralan mo bawat isa kung ito na nga ba yung tamang desisyon o option para sa akin. Kung hindi, next, ano yung susunod? Ganun ganun ka ng ganun. Lalo na, ito sinasabi niya. Well, in here, it represented 7. No? 7 of Cups, which is several options. Hindi lang isa, hindi lang dalawa. Hindi, ilan, no? Ilan. May marami kang pag-iisipan. Kaya, this is what the sunglasses is telling us. You're looking into it. You're looking into it to have that justice. No? Para magkaroon ng hustisya sa inyong relationship. Or maybe it's something to do with marriage, no? Your relationship, the marriage in itself. You wanted to find out na kung nagiging burden na itong relationship na to sa'yo, iniisip mo kasi ano nang susunod kong gawin. Makikipaghiwalay na ba ako ng tuluyan? Ano na magiging arrangement namin? No? Paano to? Paano yung ganyan? So, you're still in the process of trying to study things, looking into a lot of aspects in life. Kaya parang, you wanted to make sure na ito yung tamang decision nga. And that's what you've been manifesting for, with the star. Nag-wish ka talaga na, sana po Lord, talagang ituro niyo po sa akin, guide me. What is the best option for me, or what is the best decision for me to take dito sa aking sitwasyon. Okay? Okay? So, tignan natin. Bakit andito yung 10 of Wands? Bakit andito yung 10 of Wands? We have the World, the 4 of Wands, and the 3 of Pentacles. Ano ba yung nagiging burden sa'yo? Yung pabigat na sinasabi natin. No? Pabigat yan Yung gaba hindi ka na talaga happy. No? Kasi mabigat na sa kalooban. Yung hindi ka na wala nang drive for you to continue. Parang ganun ang dating, Gusto mo talagang ibaksak ito, ibaba, to give up, to say, I'm done. I'm through, I'm finished, I had enough. Ganun yung gusto mo nang sabihin Bakit kasi the world is telling you na talaga nga magkaka-ending na, magkakaroon ng katapusan And that's the truth, Tanggapin mo yung cycle na to, itong being with this person, andun na kayo sa punto na magkakaroon ng pagtatapos. But it is also saying that there will be a new beginning. Magkakaroon panibagong pag-uumpisa kasi. Kaya kailangan may matapos para magkaroon ng panibagong pag-uumpisa. Kaya ikaw, kailangan ka mag-decide. Ano nang gagawin? With the 4 of Wands, yung decision na
ano ba? Kami pa ba? O hindi? Kasi Four of Wands is really that probability or that parang plano, the plan to be with each other or marriage in itself, no? To be with each other, magkasama kayo, to be together. Kasi kung nakikita mo na with the Three of Pentacles na naapektuhan yung harmony, yung pagsasama nyo, yung para kayo mag-work together, yung cooperation sa isa't isa, naapektuhan na. Talagang sinasabi niya na it is really time to end. No? It is time to end it. Tapusin na. Kasi mabigat na eh. Bakit andito yung Ace of Swords? We have the Nine of Pentacles, the King of the Knight of Cups, and the Hangman. So, sinasabi dito, Leo, is what is the truth? Yung katotohanan na gusto mo sabihin na I could be by myself. Kaya ko mag-isa eh. I have money. I can do anything I want. I don't need anybody. I could be very independent. Hindi naman ang katotohanan eh. Kayang-kaya ko. At the same time, may nag-o-offer sa akin kasi ng love. Somebody offered love to me. And hindi ako sure. Nakahang yung pagmamahal na yun. Parang hindi na gumalaw. Wala nang naging developments. You might be dealing with a Pisces, Leo. O may Pisces siya sa kanyang chart. No? Nakahang kasi, di ba? Parang biglang nag-pause yung relationship. Yung pag-o-offer ng love nito, nagkaroon ng pause. Bakit andito yung Queen of Wands? We have the Six of Pentacles, the Star, and the Nine of Cups. Okay, so yung dito, the Queen of Wands, ikaw, I think you were really asking for somebody na talagang bibigyan ka ng equal give and take, no? Yung magiging patas kayo sa isa't isa. And it was a wish fulfillment, no? Pareho to, the Star and the Nine of Cups is both a wish come true and a wish fulfillment. Kung gaba, if you manifested this, no, pinagdasal mo to, hiniling mo sa Diyos, it will come true. O ibinigay sa'yo. No? Na yung taon to na makikilala mo is somebody na talagang equal ang pagmamahal sa'yo at pagtatanggap. I mean, yung hinahanap mo talaga kasi yung hindi ka malalamangan. Yung tipong pareho lang kayo. Kung binigyan mo siya ng pagmamahal, ganun din nababalik niya sa'yo. Yun ang gusto mo, patas lang. Kaya bibigayan sa'yo. Kung di pa natatanggap, ibibigay sa'yo ni God or yung universe. Kasi minanifest mo, pinagdasal mo, no? You wish for it. No, ba't andito yung Justice? We have the Four of Swords, the Emperor, and the King of Cups. So, anong hinihingi mong hustisya? Because what happened was, nagpahinga eh. Mayroong pagpapahinga, di ba? Yung tipong, sabi ko kasi, nag-pause. Teka muna, parang
wala muna, parang ganun. From this person, an emperor, no? Yung person na to has an Aries sa kanyang chart, o Aries siya, na alam mo kasi determinado eh. This is somebody older than you, physically older, or maybe more mature sa'yo, Leo, na talagang magaling, may posisyon, matalino, determinado, controlling. Parang nagpahinga siya eh. Teka muna, siguro hindi niya makayanan lahat eh na nangyayari sa kanya ngayon o noon sa buhay niya. Kaya nangingi siya ng pahinga. And with the King of Cups, umingi siya ng pahinga pagdating dito sa relationship, sa pagmamahal, sa pag-ibig. Maybe marami nga siguro siyang inaasikaso, being the emperor, being the top person, no? Pwede sa kanyang work, sa kanyang kumpanya, no? Marami talagang ginagawa yan. So, kung para isama yung pagmamahal na ito, maybe hindi niya makayanan. Kaya humingi siya ng pahinga. No? And that's the type of justice na hinihingi niya, no? Parang huwag muna ngayon. Yes, I know, I prayed for it. Pero huwag muna ngayon. The timing is so off. Hindi ko kayang pagsabayin. For whatever reason. Maybe because of job, responsibility, you name it, no? Kaya siguro ganun, no? Hinihingi siya ng pause. Now, but andito is 7 of Cups. We have the Tower. Wow. And the Page of Pentacles. And the 3 of Swords. Wow. So, ang sinasabi dito na you're given that choice, no? Leo, pumili ka kung anong gusto mo. Kasi, ang mangyayari nga, nagkaroon bigla ng Tower moment. Parang, unexpectedly, surprisingly, may nangyari. Biglang, boom, ba't nagkaganon? Bakit siya nawala, tumahimik, hindi gumalaw, hindi naparamdam? Siyempre, ikaw, di ba, maano ka eh, yung message na to na, akala ko ba seryoso to sa akin? Bakit ganun? Ang dinulot lang niya sa akin is heartache. Sama ng loob. Sugat sa damdamin. Diba? Kaya parang nag-isip ka tuloy. Ito ba, nagkamali ba ako sa pagpili ko sa kanya? Kaya you're trying to look into it. No? Because what happened with this Tower moment? No? Karoon nga ng Tower, yung something na hindi mo akalain. And 3 of Swords is really painful. Masakit siya, sa totoo lang. Masakit talaga na magkahiwalay, magkaganon. Sa isang bagay na pinagdasal mo, winish mo na sana yun na ibinigay naman sa'yo. Pero may may part na I think the Tower moment signifies that you were tested, no? Sinubukan ka rin ng God eh. Saan ba to? Tignan nga natin. Check natin. Bakit andito yung Tower? Bakit andito yung Tower? Now, the Page of Swords, the 4 of Pentacles, and the Knight of Wands. Yun yung Tower moment. Kasi, di ba, kung bakit ito nangyari unexpectedly, same mensahe na to na
nalaman mo yung katotohanan na, oo, you're trying to hold on to this relationship. Kaso, ano hindi mo pwedeng tawag dito, maging panghawakan siya ng matagal kasi nga hindi siya consistent. No? I mean, the fact na oo, andyan, minsan wala, yung ganon, kaya nagdulot lang talaga ng heartache sa'yo kasi hindi nga palagi kung gaba parang makikita mo pa lang doon sa action na yun na hindi sigurado tong tao na to sa'yo. Diba? This person is not the one for you kasi yung action na pinapakita niya, no? Ito, Three of Swords, yun ang naging dulot. The fact na yun, diba? In and out. May pagka flirty yung tao, yung sabihin natin maano siya, may pagka playboy, playgirl, kikita si Trasinates, no? Kaya ikaw parang nagkaroon ka ng tower moment, na-realize mo na itong taong to hindi to seryoso sa akin Bakit gano'n? Bakit pag kailan lang niya gusto na makipagkita sa akin o sagutin ako o kausapin ako o makapag-communicate sa akin, dun lang. Pero yung ibang pagkakataon, wala. Diba? So that's why you are watching, you are looking, you are trying to see, no? Ano na ba? Even kung titignan mo nga yung sunglasses, ano ba siya? Diba? It is a protection, a way to protect our eyes from the glares, diba? Yung silaw, na masilaw tayo sa sobrang liwanag ng araw. So in a way, you're trying to put up a cover or protection sa mata mo para hindi ka totaling masilaw sa binibigay nitong liwanag. You're trying to see things on a different way, on a different perspective, diba? Para hindi mo na maramdaman yung heartache na to. Sakit kasi to diba? Yung frustration na yan. Tignan natin kung ano pa yung message para sa'yo. Yung message para sa'yo. Missing you. I miss you. I wish things were different. Yep. Nakakamiss. Yeah. I understand. Nakakamiss talaga. Sana naging iba ang pagkakataon. But, hindi naman tayo ang kung nagko-control nito lahat. It is you on God's plan for us. Ano pa yung message for you? Maybe meron pa siyang gustong matutunan mong lesson kaya ito nangyayari, diba? We have get some exercise, okay? As your body becomes stronger, you begin to feel stronger in all ways. Okay? So, kailangan hindi kalimutan ang ating sarili. That is the main message of this card. No? Hindi yung nakafocus lang tayo sa isang bagay. Huwag natin kalimutan ang ating sarili. Make sure that we are healthy. We do exercises. We eat healthy food. No? Tama yung ating diet. We don't engage in any vices. Walang mga bisyo, walang inom, walang yosi, walang drugs, nothing at all. Kasi gusto nating maging maayos ang ating katawan at ating pag-iisip at magiging pure at masaya ang ating kaluluwa, diba? By doing the right thing.
We start with ourselves and then we do the right thing for others as well. Right? So, yun yung tamang way to live our life correctly. Babalik ba to si matanong ko kung babalik si person Leo sa kanya. It says here yes, no? Yes, with the Eight of Pentacles. I think the person is just very busy. And then it says here maybe kasi baka pinag-iisipan din niya kung tama pa na bumalik siya. Okay? So there are two answers. Yes, gusto niya, but pinag-iisipan niya kung yung timing, kung kailan. And speaking of timing, kailan ba ito nangyari? Within a couple of months. Okay, so, yeah, within a couple of months, maybe, things will change, no? Na, ayan na siya, mababago. Or, sabihin natin, magdudulot siya ng pain. Kung di pa ito nangyayari, magkakaroon ng tower moment, and then that's it, na ma-realize mo na yung person doesn't really have much time for you, no? Kasi busy siya sa kanyang kung ano may ginagawa niya. So maybe this is just a heads up kung paano yung magiging takbo o kinabukasan ng relationship, that you will be like protecting yourself, you know, titignan mo, you will be observing what's gonna happen, right? So, kung kanino mang Leo itong nakuha natin na enerhiya, maraming salamat sa pagsama mo sa akin sa pagbasa na to. Sa susunod po muli, ingat ka and God bless.